Bago tayo magsimula, shoutout para kay Juan de la Cruz sa pagko-comment, like, subscribe at pag-on ng notification bell. At nga pala, maraming salamat din sa lahat ng sumagot sa ating survey. Request ko lang, kaunting tulong JIP. Follow nyo yung FB page ng JD sa Facebook para sa update ng hoodie at oversize. Kasi doon ko sasabihin ang announcement kung kailan ang release date ng hoodie. Simpleng katanungan bago natin simulan ng video. Upload na ba natin kaagad yung part 3 ng ating kwento? Comment lang ng hashtag, upload mo na yan JD. Yun lamang JIP, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nakilala ang kakayahan ni Beron. Lalo na ang pagiging biyasa nito sa panggagamot ng kamandag ng hayop. At dahil sa biglaang pagsikat ng binata, hindi maiiwasan ang mga naiinggit. Kung hindi nyo na itatanong, ang Romblon ay isang probinsya na pinamumugaran ng mga manggagamot at iba pang taong nag-aaral ng lihim na karunungan. Isa na nga dito ang albularyong itago na lang natin sa pangalang Uloy. Nabalitaan nito ang kakayahan ni Beron at hindi siya makapaniwala na sa murang edad. Napakadami nitong natulungang pasyente. Sinadya niya ang tahanan ni Beron. Susubukin niya ang kakayahan ng binata. Lingid sa kaalaman ng albularyo na ito ang pinakamalaki niyang pagkakamaling ginawa sa buhay. Nasa kalagitnaan ng panggagamot si Beron nang dumating si Uloy. Napakadaming tao ang nakapila, kaya nahirapan siyang makapasok sa loob. Maswerte siya dahil kakilala siya ni Mang Hunyo kaya kaagad siyang nilapitan. O Uloy, anong sadya mo? Magpapalinis ka din ba ng gamit? Huli ka, tamang-tama dahil araw ng Biyernes ngayon. Maglilinis ng gamit si Beron. Wika ni Mang Hunyo. Hindi umiimik si Uloy. Sa isip niya masyado nang mayabang si Beron para tanggapin ang paglilinis ng mga gamit ng ibang antinghero. Tumuloy siya sa loob ng tahanan at naaktuwang nang gagamot si Beron. Isang babaeng nakagat ng gagambang bukid na kung tawagin ay balingayaw. Sa mga hindi nakakaalam, ang gagambang balingayaw ay isa sa pinakamakamandag na gagamba sa bansa. Tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan at halos kasing laki lang ng dulo ng daliri ang likod nito. Ang kulay ng gagamba ay depende sa kasarian at edad. Kapag mas matanda, mas matingkad ang kulay nito na parang pinaghalong pula at itim. At ayon sa mga paniniwala, isang kagat lang ng maliit na gagamba ay maaaring pumatay ng may gulang na kalabaw. Naupo si Uloy sa bakanting upuan sa likuran ni Beron. Pinakiramdaman niya ang gagawin ng binata. Saktong magsisimula na ito sa pagpapalabas ng kamandag. Kaya naman tutok na tutok ang albularyo sa ginagawa nito. Kumuha ng malinis na baon ng nyug si Beron at binalot ito ng langis. May kung anong inilagay ang binata na hindi maipaliwanag ni Uloy. Itinaob niya ito sa nagbabagang uling. At mula sa butas ng bao lumalabas ang puting usok. Pinaikot niya ito sa sugat ng pasyente na labis namang ipinagtaka ng nanonood na albularyo. Hanggang sa hindi na ito nakatiis. Dahil sa palagay niya ay wala namang maidudulot na ginhawa ang pagpapausok. Tumayo ito at lumapit sa binata. Ganyan ba ang paraan mo ng pagpapalabas sa kamandag? Ay nako, hindi aabutin ng tanghali at mamamatay ang pasyente mo. Kaya nga nagtataka ko kung bakit ang daming kapwa ko magaling na manggagamot ang nagpupunta dito para magpalinis ng gamit nila. Tignan mo nga yung sarili mo. Sino ka ba sa palagay mo? Nagulat si Beron sa sinabi ni Uloy. Sa kabila ng kabastosang ipinakita ng albularyo, nanatiling kalmado ang binata. Nilingon niya ito at mahinahong tumugon.
Hindi ako nagmamalaki kagaya ng sinasabi mo, Manong. At isa pa, hindi ko din naman pinipilit ang mga kapwa mo manggagamot na magpalinis ng gamit nila. Kusa nilang dinadala yung gamit dito. Matapos magsalita ay muling bumalik ang binata sa ginagawa. Dahil sa itinugon nito ay mas lalong uminit ang ulo ng manggagamot. Insulto ang dating sa kanya ng sinabi ng binata. Kaya naman nilapitan niya ito at hinila sa kwelyo. Aba, talagang napakayabang mo, ano? Sino ka ba sa palagay mo? Kabago-bago mong manggagamot. Kung umasta ka, akala mo batikan ka. Hindi nagpakita ng takot ang binata. Sa halip ay hinawakan ni Veron ang kanyang kamay at tumugon. Sa ipinapakita mo ngayon, Manong, masasabi mo bang isa kang batikan? Mas lalong nagalit si Uloy. Akmang sasapakin na sana nito ang binata nang biglang magsalita si Mang Hunyo. Uloy! Ang kapal naman ng mukha mong magpunta sa pamamahay ko at manggulo. Bitawan mo ang anak ko at hayaan mo siyang tapusin ang ginagawa. Kapag napagaling niya ang pasyente, saka mo siya hamunin kung talagang gusto mong masukat ang hangganan ng kanyang kakayahan. Agad binitawan ni Uloy si Veron at muling naupo ang binata sa harapan ng pasyente. Itinuloy nito ang panggagamot at hindi nagtagal ay tuluyang napalabas ang kamandag ng balingayaw sa katawan nito. Nagbigay siya ng ilang panuto sa pasyente at pinauwi ng tahanan. Sinabihan ni Veron ng kanyang ama na pauwiin ang mga pasyente sa kadahilanang napagod siya at kailangang magpahinga. Ngunit ang totoong rason, haharapin niya ang hamon ni Uloy. Ngayon, Manong, wala nang ibang tao sa paligid. Tayo-tayo na lang ang nandito. Maaari mo nang ituloy ang gusto mong gawin. Wika ni Veron habang papatayo sa kinauupuan. Halos hindi na mapigilan ni Uloy ang pagkainis sa binata. Kaagad niyang sinunggaban ng suntok si Veron. Ngunit laking gulat niya dahil tila tumagos sa katawan ng binata ang kanyang kamao. Oh, anong problema, Manong? Parang hindi mo yata ako kayang tamaan. Pangaasar ng binata na mas lalong nagpainit ng ulo ni Uloy. Akmang susuntok pa sana uli ito nang biglang pumasok sa tahanan si Mang Hunyo. Sa labas nyo ituloy yung ginagawa nyo. Mamaya masira pa yung mga gamit dito eh. Wika ng matanda. Huwag kang mag-alala, Mang Hunyo. Walang ibang masisira dito kung hindi ang mukha ng mayabang mong anak. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang makikialam. Kung ayaw mong pati ikaw madamay. Napangiti na lang ng nakakaloko si Mang Hunyo sabay lakad habang umiiling. Pero bago ito tuluyang makalayo, nagbilin siya kay Veron. Siya nga pala, anak. Huwag mong papatayin yan, ha. Hayaan mo siyang matuto sa mga pagkakamali niya. Tumangulang si Veron bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ama. Naunang lumabas ng tahanan ng binata. Naupo ito sa upuang gawa sa kawayan habang hinihintay na sumunod si Uloy. Maya-maya pa ay lumabas na ito at walang pagdadalawang isip na sinugod ang binata. Ngunit hindi man lang umalis sa kinauupuan si Veron. Sa halip ay inantay niya itong makalapit at saka inilabas ang tungkod ng ahas. Hindi napansin ni Uloy kung saan nanggaling ang tungkod. At ang mas lalo pa nitong ikinagulat, nang ihagis ng binata ang tungkod sa lupa. Naging isang makamandag na ahas ang tungkod at sinugod si Uloy. Napaatras ito at hindi makaalis sa kinakatayuan. Dahil sa tuwing gagalaw ito ay siya ding pagtuklaw ng ahas. Alam mo kung hanggang dyan ka lang, sana hindi mo na lang sinayang yung oras mo sa paghamon sa akin. Mas mabuti pang ituon mo ang pansin mo sa mga pasyente mo. Huling pagkakataon ang ibibigay ko sa'yo. Umalis ka dito at wag nang babalik pa. Dahil sa oras na umapa ka sa bakuran ko at kapag pinanghimasukan mo ang mga ginagawa ko, hinding-hindi na kita papalampasin.
Wika ni Beron. Hindi na nakapagsalita pa si Uloy. Marahan itong umatras at nang tuluyang makalayo sa ahas. Dali-dali siyang tumakbo papalayo sa lugar. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, nag-iwan siya ng babala. Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo to, Beron. May araw ka din sa akin. Napailing na lang ang binata. Hinawakan niya ang buntot ng ahas at muling pumulupot sa kanyang braso. Habang papasok ng tahanan ay sinalubong siya ni Mang Hunyo. Siguro naman magtatanda na yon. Napakayabang talaga niyang si Uloy kahit kailan. Sana nga po tay, pero sa palagay ko, hindi pa tapos ang panggugulo niya sa atin. Nag-iwan po siya ng babala eh. Ayon sa kanya, hindi pa daw kami tapos. Pero handa po akong harapin siya kahit anong gawin niya tay. Tugon ni Veron. Alam din ito ang taglay na kakayahan ni Uloy. At kahit papano humanga ang binata dahil hindi nito ginamit ang kaalaman nung nagkaharap sila. Alam mo anak, hindi naman ganun dati yan si Uloy eh. Nagtataka nga ako dahil bigla na lang nanugod at kinumpronta ka. Pero hayaan mo na. Ang importante na ipamalas mo sa kanya kung ano ang taglay mong kapangyarihan. Wika ni Mang Hunyo habang hinihimas ang ulo ng anak. Kinabukasan ay maagang umalis si Beron papunta sa minahan. Tuwing araw ng Huwebes at Sabado lang kasi ang trabaho sa lugar. At ang ilang araw sa buong linggo ay ginugugol niya sa panggagamot. Pagdating sa minahan ay kaagad siyang nagpalit ng pangtrabaho. Kumuha ng ilang kagamitan at nagsimulang magtipak ng malalaking bahagi ng marmol. Napansin ng binata na mag-isa lang siya sa lugar. Naisip ng binata na baka nahuli lang ang mga kasamahan. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Wala pa ring dumadating. Nagpa siya ang binata na magpahinga at uminom ng tubig. Pinuntahan niya ang bukal na kadalasang pinagkukunan nila ng tubig upang sumalok ng maiinom. Ngunit bago niya tuluyang mainom ang tubig, biglang kumilos ang ahas sa kanyang braso. Dahilan para mabitawan niya ang galon ng tubig. Bumagsak ito sa bukal at napansin ang kakaibang kulay ng tubig. Sinalok niya ito gamit ang kanyang kamay at inamoy. Napamura ang binata dahil naamoy niya na may lason ito. Dali-dali siyang umuwi upang ibalita sa ama ang nangyari. Ngunit nagulat si Beron sa nadatnan. Napakaraming tao ang nakapila at lahat ng ito ay umiinda ng pananakit ng tiyan. Karamihan sa mga tao doon ay kasamahan niya sa minahan. Kabilang na dito ang pinsan niyang si Pidong. Dali-daling pumasok ang binata sa loob ng tahanan at nadatnan ang ilang manggagamot na tumutulong sa panggagamot. Mabuti naman at nandito ka na. Pasensya ka na kung may istorbo ka namin, pero kailangan namin ng tulong mo. Wika ng isa sa mga kaibigang manggagamot ni Veron. Huwag niyo pong alalahanin yun. Isa pong karangalan ng makatulong. Papasukin niyo pong ilan sa mga pasyente. Tugon ni Veron. Agad siyang nagsimula sa panggagamot at habang ginagawa niya ito ay dumaing si Mang Kitong. Hindi ko matukoy kung anong pinagmulan ng sakit ng mga to. Ikaw ba, Beron? Alam mo ba? Napatingin si Beron sa matanda. Kung hindi po ako nagkakamali, lason sa pamamagitan ng tubig ang pinagmula ng pananakit ng siya nila. Ang kailangan nating gawin, matukoy ang uri ng lason para magawa ng pangontra. Matapos magsalita ay tumayo siya at kumuha ng langis sa kanyang istante. Ipinainom sa pasyente at ilang segundo lang ang nakalipas ay sumuka ito. Laking gulat ng mga tao sa loob ng bahay dahil purong tubig ang inilalabas ng pasyente. Kumuha ng planggana si Beron upang sahurin ang inilalabas nito. Isinawsaw ang daliri at inamoy.
Napangiti ang binata dahil hindi nakakamatay ang lasong ginamit. Tay, Mang Kitong, magkayod lang po kayo ng maraming nyog dahil kailangan natin silang painumin ng gata. Ang lasong pumasok sa katawan nila ay mula sa ugat ng puno ng dalupang. Wika ni Veron. Dali-dali namang kumilos ang dalawang matanda. At nang matapos ang pagkayod at pagpiga, isa-isa nilang pinainom ang lahat ng pasyente. Pwede na po silang pauwiin, Tay. Dahil mamaya makakaramdam sila ng paghilab at idudumi nila ang lason ng dalupang. Pag nangyari yon, magiging maayos na yung lagay nila. Wika ni Veron. Agad namang sumingit ng tanong si Mang Kitong. Teka, Veron. Alam mo na ba kung sino ang may gawa nito? Napangiti ang binata at tumugon. Alam ko na po, at ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon, magpahinga na po muna kayo at maraming salamat sa tulong niyo, Mang Kitong. Pagkaalis ni Mang Kitong ng tahanan, agad ding nagpaalam si Veron upang puntahan ng may sala. Palihim na sinundan ni Mang Hunyo ang anak. Nagulat siya dahil papunta ito sa tahanan ni Uloy. Sumakto namang marami itong pasyente at napansin ng ilan na paparating si Veron. Nagkagulo ang mga ito. Nang marinig ni Uloy ay kagad siyang lumabas ng tahanan. Dali-dali niyang nilapitan ang binata. Ang lakas ng loob mong puntahan ako sa sarili kong teritoryo. Anong gusto mong palabasin? Wika ni Uloy. Hindi na nagsalita pa si Veron. Salip ay inilabas niya ang tungkod ng ahas mula sa kanyang kamay. Talagang hindi ka na kontento sa ginawa mo sa akin dun sa bahay, di ba? Pati ang mga walang malay na tao dinamay mo pa. Ipinapakita mo lang sa akin na talagang hindi ka karapat dapat sa taglay mong kalaman. Tumawa ng malakas si Uloy at tumugon. Ano bang sinasabi mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Sa sarili kong bakuran yayabangan mo ako ng ganyan. Nakalimutan mo yata kung nasaan ka bata. Dome ko ang lugar na to at malakas ako. Hindi na naituloy ng manggagamot ang sasabihin dahil bigla itong nanigas sa kinakatayuan. Pinalampas ko ang ginawa mo sa akin dahil walang ibang nadamay. Pero ngayon, napakadaming napahamak dahil sa kagustuhan mong gumante sa kayang ikaw mismo ang may kawa. Wika ni Veron. Nagsipagtinginan ang mga tao sa kanila. Ang ilan ay nagbubulungan pa dahil nakikita nilang hindi makakilo si Uloy. Walang iya ka. Ano gagawin mo sa akin? Tanggalin mo yung gapos na inilagay mo. Wika nito habang pilit na sinusubukang kumala sa ginawang gapos ni Veron. Walang ibang nakakakita ng panggapos kung hindi silang dalawa lang. Kaya labis na nagtataka ang mga tao sa nangyayari. Kung hingi ka ng tawad sa ginawa mong panlalason, papatawarin kita, Uloy. Pero kung patuloy kang magmamatigas, habang buhay mong pagdudusahan ang mga ginawa mo, mamili ka. Magpapakumbaba ka o magmamatigas? Tanong ni Veron. Unti-unting napagtanto ni Uloy ang kanyang kalagayan. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa binatang babaylan. Sumusuko na ako. Tanggap ko na ang aking pagkatalo. Susundin ko ang kagustuhan mo pero pakiusap. Huwag mo akong tanggalan ng kakayahan. Nais ko magpatuloy na makatulong sa ibang tao. Oo, tama ka. Aminado kong nabulag ako sa galit dahil sa biglaan mong pag-angat sa larangan ng paggagamot. Pero ngayon, unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit. Tugon ni Uloy. Kinalas ni Veron ng panggapos. Napaluhod ito sa harap ng binata. Simbolo na tinatanggap niya ang pagiging superior ni Veron. Tumayo ka dahil pantay ang tingin ko sa lahat ng mga manggagamot. Kagaya nyo, isa din akong lingkod ng may likha. Magkaiba lang tayo ng tangang gamit, pero iisa lang ang adikain. Alam kong alam mo yan, Uloy. Kaya simula ngayon,
Bumalik ka sa paglilingkod sa kapwa nang walang nararamdamang inggit sa ibang tao. At sa ganung paraan, magiging mas epektibo kang tagapaglingkod. Muling wika ni Veron. At simula ng araw na yon ay nakuha ng binata ang respeto ni Uloy. Naging katuwang niya ito. At maniwala man kayo sa hindi, pinakiusapan ni Uloy si Veron na tanggapin siyang disipulo. Mas nauna ka sa akin, Uloy, at wala ako sa lugar upang tawagin mong maestro. Pero hindi ko ipagdadamot sa iyo mga kaalaman ko. Wika ni Veron. At simula ng araw na yon, nagsimula na ang pagsasanay ni Uloy sa ilalim ng pagtuturo ng binata. Hindi nagtagal ay nagawa na ni Uloy na matutunan ang lahat ng itinuturo ni Veron. Mas lumaganap ang impormasyon tungkol sa gawain ni Veron, maging sa karatig probinsya ng Siquijor. At dahil sa kasikatan ng binata, hindi nawala ang mga taong nais magpabagsak sa kanya. Dumating pa sa puntong isang malakas na mambabarang ang kanyang nakasagupa. Isang pasyente mula sa malayong bayan ang dinala sa kanya. At ayon sa mga kasama nito, isang buwan na itong hindi nagigising. Puro sugat ang katawan at hindi nakaaya-aya ang amoy na parang nabubulok. Pero sa palagay mo, kaya ba nating gamutin yan? Tanong ni Uloy. Hindi rin makasagot ang binata dahil ito ang unang pagkakataon na makakainkwentro siya ng isang biktima ng barang. Hindi ako sigurado kung makakayanan kong gamutin yung pasyenteng yan. Pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maganda ka na makakailanganin natin. Kaagad na sumunod si Uloy. At nang maihanda nila ang mga gagamitin, nagsimula na si Veron sa panggagamot. Medyo nangangapa siya kung ano ang gagawin dahil ito ang unang beses niyang gagamot ng barang. Hanggang sa nakita ng binata na tila may kumilos sa ilalim ng balat ng pasyente. Kumuha ng matalas na kutsilyo si Veron at sinugatan ang balat nito. Isang uwang ang lumabas at may nakataling pulang sinulid sa paa ng insekto. Pamaham ang tawag sa pamamarang ito, Veron. Ang uwang na yan ang siyang inuutosan ng mambabarang upang magtanim ng sumpa sa katawan ng pasyente. At ito din ang paraan para matunto natin kung nasaan siya. Wika ni Uloy habang hinuhuli ang malaking uwang. Inilagay niya ito sa isang lalagyan at isinilid sa isang itim na supot. Ang barang ay parang lason lang din, Veron. Kailangan matunto ng pinagmulan upang malaman natin kung ano ang lunas. At gamit ng uwang na to, matutunto natin kung nasaan siya. Kapag umabot tayo ng 100 comments, upload ko kaagad yung susunod na episode. Comment lang tayo ng #upload mo na yan. Kapag umabot tayo ng 100 comments, 9 PM, upload ko yung part 2.